Hintayin mo ako, hatid kita doon. Hindi pa kain pamilya. Hindi pa kain pamilya. Oh, idol. Pamasahe. Nang makakaabot na to ng ano ha, Ilocos. Thank you, manong. Hindi ka kara. Tinapay, gusto mo magdala? May bigyan ako dyan. Ah, hawaka mo. Hindi barangay. Hawaka mo. Manong, thank you. Manong, salamat lang. Okay lang yan. Dito nga po sa pagkakataong ito mga idol ay labis na naiyak si kuya at naramdaman ko ang labis niyang saya at sa wakas ay makakauwi na rin siya sa kanilang probinsya. Sa 3 araw niyang pamamalagi dito sa Maynila ay naiwan niya ang kanyang pamilya sa probinsya na walang pagkain at ang isa sa pinakamahirap ay hindi siya nakakaintindi ng Tagalog at ang lingwahe lang na kaya niyang intindihin at tunuwain ay ang wikang Ilocano. Siya naman naging hadlang para hindi kami magkaintindihan ng aming pinag-uusap dahil ang lingwahe niyang binabanggit ay hindi ko naintindihan at ganun din naman siya. Panoorin po at ating alamin kung paano siya napadpad dito. At dito nga po habang gumagawa kami ng makina ay biglang may lumapit sa amin na hindi naman namin kilala. Meron siya mga binabanggit na hindi ko naiintindihan. Sa pagkakataong ito ay sakto naman na binablog namin ang ginagawa naming motor. Ang tangi ko lang naintindihan sa sinasabi na iwan daw siya ng truck sa palengke at isa daw siyang pahinante at karga ng gulay at mga sibuyas. So yun mga idol, si Kuya naiwan. Kuya, ilang araw na? Kuya, 3 days ka na dito. Manong, ilang oras sila katubaw? Cubao. At dito nga, ang tanging naintindihan lang namin ay hindi niya alam mapapuntang Cubao at ilang oras daw kayang lakarin ang papuntang Cubao. Kapag nakarating daw siya doon ay kaya na daw niyang umuwi. Ang tanging na lang problema niya ay ang pamasahe. Masyado, uwi. O, porta. Sa pagkakataong ito ay hindi siya humihingi ng anuman tulong, pera or pagkain man lang. Ang tanging ko lang din naintindihan ay kung saan daw ang daan papuntang Cubao at lalakadin daw niya. At dito nga ay meron kaming kapitbahay na Ilocano at ipinatawag ko siya upang siyang kumausap at na magkaintindihan naman kami. Iyak si Kuya. 3 days na daw siya dito sa Maynila. Bakit? Tawagin mo yung yung... Kapitbahay natin! sabihin mo sa kanya, salitang ha? Ilocano. Kumaw, kabisado mo. Mamaya, hatid kita doon. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Oo. Pre, hindi ko naintindihan eh. Hindi siya maalam mag-Tagalog eh. Tapusin ko to, hatid kita doon sa Cubao. At pinasabi ko na lang sa kapitbahay ko na Ilocano na sabihin sa kanya na ihahatid ko siya sa Cubao dahil tatapusin ko lang ang ginagawa kong makina. Sakay ng bus. San Ilocos? San Nicolas? Ilocos Norte? Barangay? Hindi kabisado ang gamit. O, porta yung kati ka. Pamasahe, magkano? Magkano pamasahe mo? O, Ilocos. 850 manong. 850 pamasahe. Sige mamaya, tatapusin ko lang to. Malayo yun. Malayo ka na, ikulong ka ka. Makalat dito kawan. Ano pre? Sabihin mo nga, ihatid ka daw sa Cubao. Kasakay ka niya, kung talagang nagkain mo ka. Kung dito ka, nakalat ni barangay, hindi ka lang ni kapitan, porta. Hindi pag-pliti ko. Saan? Magkano, di kulang yan. At dito nga ay nabigyan daw siya ng barangay ng halagang 100. Sige mamaya, ako na bahala dyan. Kaya nga daw, antayin mo. Oh, bigyan to pamasahe. Rayam! Talo, ito putin. At dito ay napaiyak si kuya at ramdam namin ang kalungkutan sa kanya dahil palagi niyang binabanggit na iwan niya ang kanyang pamilya na walang pagkain. Hindi kasi ako makain. Kumain ka na? Magawat. Hindi ko pa kumakain. Hindi, magawat. Ano daw? Palimos. At nagpalimos daw siya upang may makain siya. At buti nilang pinakain daw siya ng barangay. Gusto mo kumain? Kuha ka daw tinapay. Ano, anak niya barangay. Kumain ka na? Barangay. Oo. Sige mamaya. Kumain ka ulit mamaya. Antayin, urayong ka nun, urayong. Ayun, si Idol kasi yan eh. Ilocano pre. Yung, nagkakaintindihan kayo. Kalo araw, wala. Wala, pagkain pamilya. Masahe. At dito nga po, nag-offer na ako ng pamasahe sa kanya. At dahil hindi ko na talaga siya kayang maihatid at dahil maggagabi na, tumambak pa ang ating trabaho, puro biyak pa naman ang ginagawa kong makina. Ang Cubao, alam. Lalakarin mo? Nagbibiyahe ka ba, Paps? Ay, walang helmet. Paps, bumibiyahe ka ba? Hindi na eh. Hindi na. Napadala ka lang dito. Nawawala kasi si Kuya eh. At dito nga sana, ipapahatid natin sa tropa, subalit hindi na daw siya pala bumibiyahe. Tama, doon. Pamasahe.
nang makakaabot na to ng ano ha, Ilocos. At dito sa pagkakataong ito ay nasigurado ko na mabuti siyang tao at hindi siya nanloloko. Dahil ang perang inaabot ko ay ayaw niya pang tanggapin. Pinilit ko lang siya upang tanggapin niya ito. Barangay. Ako mo. Anong thank you. Anong salamat nung. Okay lang yan. Dito ay ramdam ko si kuya na dahil sa sobrang kasiyahan ay napaluha siya. At dahil sa wakas ay makakauwi na siya ng probinsya at makikita na niya ang kanyang pamilya. At sa hindi inaasahan at ikinagulat ko, ito ang mga sumunod na nangyari. Sige, sige, sige. Kuhanin mo. Sige, kuhanin mo na. Oh. Pamasahe. Hindi ko nga po inaasahan na ibabalik niya ang pera na ibinigay ko. Dahil na rin siguro sa sobrang hiya at ayaw niyang humingi talaga ng tulong. Pero dahil dyan, hindi talaga ako pumayag na ibalik niya sa akin ang perang ibinigay ko. At dahil gusto kong makauwi na siya sa kanila. At sa pagkakataong ito ay inalok ko siya ng pagkain. Subalit tumanggi na talaga siya at sinabi niya busog pa talaga siya. At ang hiniling lang niya ay makainom ng isang basong tubig. Talikod ka ba nakasakay? Bakit ka naiwan? At dahil sa sobrang pagod ay nakatulog daw siya sa palengke. 3 daw silang pahinante, yung 2 ay sa harapan nakapwesto at siya ay sa likuran. Kaya hindi na malaya ng driver na siya ay naiwan. Maliit man o malaki, palaging tandaan ang pagtulong sa kapwa ay hindi masama. Lalo na kung deserve niya ito. At dahil malapit naman ang bayan, kabilang kanto lang, ay tinuro ko na lang sa kanya ang sakayan. At dahil nga din sa rami ng trabaho ko, hindi ko na kaya siyang ihatid. At hindi ko pwedeng iwan ang mga makina na nakatiwangwang. Ganun pa man, maraming salamat sa 7 minuto na pagkuha ko sa oras ninyo. At kung natuwa at kung may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Big shoutout nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood.